Take tayo, Broderick. Okidok. Broderick, gusto ko marinig yung kwento ha. May kinikwento ko sa akin sa set ng Batang Quiapo eh. Dito natin malalaman yan. No game. Alright. Ricardo Cepeda Official. 5, 4, 3, 2. Action! Meron akong kwento kasi. After nag-decide ako maging... Check, nakatingin ako sa camera eh. Okay lang. After nag-decide ako maging kontrabida, there was a point in my career kasi, yung manager ko, pinupush ako magbida. Magbida, wait your time. Ang problema, there is only so much space sa industry natin ng mga bida. Magdagdag ka, you try to be one, it's either dapat magaling ka talaga, yung producer likes you, or yung you have your own producer. Pero there's so much openings para maging kontrabida. Naisip ko, yung bida nakakagawa ng movie maybe once a year, at the most twice a year. Tapos as kontrabida, pwede mong kalabanin silang lahat. At that time, there were so many bida na action star working. Sabi ko, yung pangarap ko maging kontrabida sa kanilang lahat. And that's where I started my kontrabida career. And my first talagang kontrabida role in action was with Ronnie Ricketts. And after that, sunod-sunod. Yung mga bida, laging naghahanap ng bagong kontrabida. I was able to make an impact na nakatrabaho ko halos silang lahat. Until one day, yung isang kaibigan ko, tinanong ako, have you worked yet with FPJ? Sabi ko, hindi pa nga eh. Sabi niya, that is when you know, umabot ka sa pinnacle kapag nagkatrabaho ka, naging kontrabida ka ni FPJ. Ngayon nila matitikman ang tatak ng Panday. And this is where yung funny story happened. Talagang, sabi ko siya, one day, Lord, nagdasal ako. Sabi ko, God, in your time talaga, in your time, I will get to work with Fernando Poe Jr. 1 week later, nasa bahay ako, nagpipintura ako ng pader, may tumawag. Tapos yung kasambahay namin, sabi niya, Sir, Fernando Poe Jr. daw. Di ba? Hindi ako naniwala. Kasi too good to be true eh. At meron akong walang hiyang kaibigan, barkada na magaling gumaya sa boses ni FPJ, na na-prank ako sa landline, nauto ako dati. Kumagat ako, kala ko FPJ talaga. That was years before. So ito, I was so sure ito na naman siya eh. Sabi ko, alam ko na to, prank na naman to. So sabi ko, this time, lolokohin ko siya. Sasagutin ko kasi first time talagang FPJ. So yung ano ko, yes sir, ganun. Tapos biglang tumawa. Tapos yung boses ng kaibigan ko lumabas. So this time sabi ko, kunwari nauto na naman ako, pero this time hindi ako mai-impress. Mayabang ako. FPJ, di ba? Kasi alam ko hindi siya yun eh. Sure enough, pagsagot ko sa phone, tapos nag-English. Sabi niya, hello, Ricardo, this is Fernando Poe Jr. You know me? Sabi ko, booking kasi English, di ba? I didn't know at the time talagang magaling mag-English si FPJ. So sabi ko, yeah, I heard of you. Di ba, nagpapa-impress ako na hindi ako impressed eh. Sabi ko, yeah, I've heard of you. Yeah, nagkita tayo minsan sa mga showbiz events eh, pero hindi pa tayo nagkatrabaho. Sabi niya, okay, good, you know me. Meron akong new movie kasi, and I want you to be a kontrabida in the movie. Would you be able to do my new movie? Sabi ko, we'll see. Medyo busy ako eh, I have to check my schedule. Tapos medyo nagulat yung boss niya, sabi niya, okay, you check your schedule and you call me, I'll call you back in 10 minutes. Tapos sabi ko, well, okay, I'll check my schedule, but you better call back sooner. Mga 5 minutes. Kasi kung wala ka pang after 5 minutes, baka hindi ako makasagot dahil busy ako eh. So, binaba ko yung phone, tapos hinihintay ko mag-ring uli yung phone para dito maririnig ko pag-ring ng phone, pagsagot ko yung kaibigan ko na gumagaya sa boses ni FPJ, expected ko tumatawa na siya, sabihin niya, pare, hindi ka na-impress. Sabi ko, loko, akala mo, lokohin mo ako. So, sure enough, nag-ring yung phone. Pinabayaan ko mag-ring. Mga 20 times, sabi ko, para mainip. So finally, sinagot ko, mayabang ako, sabi ko, ano? Tapos yung manager ko pala.
Manager ko nasa phone, sabi niya, Rick, good news. Tatawagin ka kasi gusto kang kunin ni FPJ sa isang movie. Tatawagin ka daw niya. Tumawag na ba? Hindi ako naman sabi ko, hindi pa siya tumatawag. Hindi ko makasabi sa manager ko na anong ginawa ko, di ba? Sabi niya, hindi pa siya tumatawag eh. Pero baba na natin yung phone kasi baka tumatawag na yun. So binaba ko, tapos nagdadasal ako, Lord, sana mag-call back siya. Sana tumawag. Eh ito, nag-ring. Hindi pa natapos yung first ring eh. Yes po. Yes po. Sabi niya, Rick, this is Fernando Pujo. Yes po, alam ko po. Yes po. Kung anong yabang ko nung first time, hindi na. Yes po. Sabi niya, wala akong narinig. Ano na yun, parang pero ako yes po ng yes po kasi sa nervous ko, wala akong naintindihan eh. Yes po, opo, yes po, yes po, okay po, salamat po. Tapos wala na palang kausap, binaba na. Tapos yung kasama ko sabi niya, tumawag si FPJ uli. Oo eh. So gagawin mo yung movie. Parang eh. Anong sinabi niya? Wala akong narinig eh. Basta narinig ko, tapos yes po ako ng yes po kasi gusto ko i-erase yung kanina eh. Yes po, yes po, yes po. And then, yung pala, sinabi niya sa akin, my assistant will call you later for details. So, mga 30 minutes later, tumawag na yung assistant niya. Tapos siya na nagbigay ng details. Sabi niya, okay, Mr. Poe will see you there. And then, ito yung address. And you said you're available tomorrow. Diba? Hindi ko maalala yung available tomorrow. Basta yes ako ng yes. Tapos yung shooting, nasa Benguet. Tapos, di ba, tomorrow, Benguet eh. Tapos sabi niya, Mr. Poe will call you back with the details, yung character mo, ganyan. So, nung tumawag, magalang na talaga ako. Sabi ni Fernando, yes po, yes sir, may po, lahat nandyan na eh. Sabi niya, so Rick, naisip ko, I have a role for you. Sabi niya, planchado na yung script, pero I have a special character na gusto kong ibigay sa iyo. Can you do it? Yes po, kaya ko yan. Yes po, kaya ko yan. Sabi niya, yung mangyayari dito, part 2 ito ng hit ko na Ang Probinsyano. So this is part 2, kung saan mangyayari ang pagbabalik ng probinsyano. So established na yung character ko magaling sa baril. So ikaw, yung role mo, cha-challenge mo ako. Ikaw ay isang champion target shooter. Sabi ko, mahilig ako sa baril. At saka I grew up in a military family. Yes sir, kaya ko yan. Okay. Sabi niya, okay, we'll see you tomorrow in Benguet. Okay sir, I'll see you tomorrow. 7 a.m. ang call time. Diba? So, actually nawala kami nung papuntang Benguet. When we got to Benguet, sinabi niya, alam mo, kasi paano like si Coco Martin now eh. Nag-create pa yung utak ni The King eh. Pagdating ko sa Baguio, sabi niya, binago ko. Sabi niya, parang walang dating kung lalakbay ka, mayabo yung character mo, lalakbay ka, pupunta kang Baguio, Benguet, para i-challenge mo ako sa target shooting. Hindi, sabi niya, kailangan duelo tayo yung pabilisan sa pagbunot ng baril. Siyempre matatalo ka dahil ako yung bida, sabi niya, tapos ikaw kontrabida. So, yes sir, it is my honor to be killed by Fernando Poe Jr. And then when we got there, we did that scene na sabi niya, ito, gunfighter ka na. Tapos ito yung mangyayari. Tapos hinihintay ko, banggitin niya yung banggitin niya yung yabang ko sa telepono eh. Pero sa pagka-humble ni The King, wala siyang sinabing gano'n. Talagang professional. Pagdating ko sa location, siya pang sumundo sa akin sa kotse. Lumapit. Tapos sabi ko, naku, ito, pagagalitan ako sa yabang ko sa telepono eh. Pero sabi niya, welcome to Benguet, welcome to the set of pagbabalik ng probinsyano. Tapos pagpipilian kita ng baril para sa eksena natin. So sabi ko, sir, kung dahil pabilisan, di dapat yung baril ko yung parang pang cowboy.
Kasi yung character ni FPJ, nagpo-45 eh. Minsan 245 yun eh. So sabi ko, dahil ako, yung na-describe mo sa akin na mayabang siya, na ano, dapat parang cowboy. So sa galing ng Fernando po, in those days, we were using real guns kasi, na in-adapt with blanks. Yung ginawa niya, naglatag sila ng 6 na baril. Iba-ibang klaseng baril. Kinuha ko yung 357 kasi siyang pinakamalapit sa itsura ng baril ng cowboy. Kinuha ko yung 357, sabi ko, sir, parang ito yung gusto ko. O sige. O, marka nyo, sabi niya, marka nyo. Si Ricardo, yan ang baril ni Ricardo. Ricardo lang gagamit yan, hindi papagamit yan sa ibang character. Okay, sabi ko, wow, feeling special. Di ba, feeling special ako, may ganyan. Tapos sabi niya, mamili ka din ng holster. Meron silang choice, 4 na holster. So kinuha ko yung isa, sabi ko, gagawin ko ito kasi mukhang cowboy talaga. So pinasok ko. Tapos, yan, sabi ko, ready na ako. At yan yung nangyari. Fernando Po Jr., we did that movie up to this day. Yung mga tao, whenever they see me, they say, di ba kasi kayo yung kalaban ni Fernando Po Jr.? Tandang-tanda ng mga tao. Tama si The King. Markado yung role ng character ko. Mayabang na nag-challenge kay probinsyano, syempre natalo. Pero he never brought up that incident about the telephone. Alright. Thanks, Brother Rick. Thank you. Ano tayo? Naka-roll ko pa, bro? Naka-roll pa ako, pwedeng dito ka. Bro, magpapagawa ako ng astig na mug. Para pag yung nagkakwento ako, nakamag ako na. Okay, magkagano, no? Cool yun. Meron akong mug na maganda eh, na cinematic na ano. Pero galing sa Game of Thrones eh. Mukhang dragon. Vintage, oh. Hindi may arte na, pati yung handle niya parang kamay ng dragon ang nakano eh. Kaya lang markado yan na Game of Thrones eh. Sa mga nanonood ako. Oo. Regalo ng mga anak ko sa akin yan nung Pasko, nung isang Pasko eh. Brother Rick, kailan tayo, 5, 4, 3, 2, action! Hi, this is Ricardo Cepeda, and I'm inviting you all to subscribe, watch my channel on YouTube, Ricardo Cepeda Official, and also please follow my Facebook page, Ricardo Cepeda. Ano, brother? Antay lang.